Hello mga idol, mga busing, welcome back sa ating channel. Sa video na ito, papaayos ng hindi siya nagcha-charge. Ayan, ang model po pala nito ay Samsung E51. Wala po itong reaction. So napacheck na rin daw niya ito sa iba. Ang sabi, sira daw yung battery or sira din yung charging pin. Ngayon guys, i-check po natin kung saan ang sira. So una ko pong ginawa dito, ayan, binaklas ko muna siya para makita natin kung ano ba talaga ang problema niya sa loob. So ayan, ang likod naman nito ay plastic lang, so hindi po siya nababasag. So gamit po tayo ng pangtastas para matanggal natin ang likod. So dahil napacheck na po niya ito sa iba, ang sabi sira daw battery o yung iba naman charging pin. So hanggat hindi po natin buksan ay hindi po talaga malalaman kung saan po ang sira. Kaya ang sabi ko sa kanya, i-check po natin kung saan ba talaga ang sira para malaman po natin. So mamaya malaman nyo po kung paano po ito ginawa. At grabe po, nung naayos po ito, back to fast charging na. So, ayan, buksan muna natin yan. Tanggalin natin yung likod. Matigas rin po ito alisin dahil first time pa po ito maalis. Alam nyo naman yan, kapag first time ay sariwang-sariwa pa. Dahan-dahanin mo lang yan siya kahit naman barabarahin mo yan, hindi po yan nababasag dahil plastic lang po yan. So, ayan, natanggal na po natin. Ayan, marami po siyang dikit. Basta original pa po ang dikit ay hindi basta-basta matanggal. So, ayan, yan po yung mga dikit niya. Grabe, ang dami. So, paikot po yung adhesive niya mismo. So, ayan. Bagong lahat, baklasin muna natin yung screw at mag-shoutout tayo dito. Ayan, lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So, ayan guys. Ganito po karami ang screw niya sa loob. Ang dami pong screw nito ng ganitong model. So, paano ko ba ito inayos na bumalik sa normal at fast charging na? Una, baklasin natin yan, yung likod. Back case po yan. So, kailangan po yan matanggal para makita natin. So, ayan. Ito po yung hitsura niya sa loob. Naka-flex po ang kanyang charging connected sa LCD. So, ayan. Tanggalin muna natin yung battery para makita natin lahat. At una ko pong ginawa dito, tinanggal ko yan, yung main flex connected sa charging, speaker, display. At ito po yung ginawa ko. Ayan guys, kung napapansin nyo po, tinister ko muna siya. So sa mga ganitong unit talaga, mga E51, kahit magpalit ka ng charging pin nito ay hindi po mapapagana. So ayan, tinister ko po kung saan ang positive at negative dahil ang gagawin po natin dito, jumperan po natin. So ayan, dahil nakuha na po natin, so nakita nyo naman kanina, mayroong malakas pumalo, mayroong mahina pumalo. So yung malakas pumalo ay negative po yan at yung mahinang pumalo ay positive. So ayan, gilid-gilid lang po ang gagawin nyo dito. Kung nakaranas kayo ng ganito na hindi nagcha-charge, kapag dinidiinan lang daw ito nagcha-charge, ang sabi ng may-ari, naglulugo pa daw ito pero hindi natataasan ang kanyang percentage. So hanggang nalubat na lang siya. Kaya ito ang ginawa ko. Ayan, ang pinakadulo nito, kaliwa, ay yan po yung pinaka-positive line. So ayan, ang gagawin nyo po dyan, jumperan nyo po yan. Gamit po kayo ng jumper wire. So ayan, so maglagay lang po kayo ng kunting tingga. So ayan, gilid-gilid lang po yan. So ayan, saktuin nyo lang po na mapit pa natin yung flex. So ayan, at sakto lang din na mayroong matupian ang pinaka-jumper para in case mahulog-hulog ay hindi napuputol. Ayan, lagan nyo ng allowance. So ayan guys, yan po yung jumper natin, gilid-gilid lang. At ayan, itest na po natin. So ipapaliwanag ko lang, kaya nasisira po ang ganitong unit. Madalas, lalo na kung nababagsak, lumuluwag po ang koneksyon ng flex. Kaya ang nangyayari, nasisira ang linya. Pwede nyo rin yan palitan sa mga nag-DIY. Pwede nyo palitan ng buong charging flex. Pero minsan talaga nasa linya ang tama. So ayan, kanina wala pong lumabas na kidlat at ngayon lumabas na po ang 1%. At magulat po kayo nito, mga ilang minuto lang. Sobrang bilis po niya nag-charge. So ayan, ang ginawa ko muna dito ay inayos ko muna yung jumper para in case mahulog-hulog ay hindi po mapuputol. Ayan, meron na po siyang 1%. At ayan, tanggalin muna natin yung flex na nilagay natin at takpan po natin at maglagay po tayo ng allowance sa pinaka-jumper para in case mahulog-hulog ay hindi napuputol ang pinaka-jumper wire. So ayan, ganito po ang gagawin nyo. Ayan, takpan nyo po ang mga gilid-gilid. So ayan, kagaya niyan, meron pong allowance. So tinupi natin ang kunti ang jumper para in case mahulog-hulog ay hindi napuputol basta-basta. So ayan, lagyan nyo rin po ng tape yan para hindi siya magalaw-galaw at nasa ilalim lang siya. So ayan, tamang pag-place po ng jumper. Ayan, kung napapansin nyo po, ang gilid-gilid, merong allowance ang jumper. Kabilaan. Para safe po siya kung mahulog-hulog man siya at hindi talaga napuputol basta-basta. Ayan, nilinisan muna natin yan kasi madalas talaga ang mga butas ng speaker. Kaya humihina dahil marami na pong dumi na pasukan lahat. So ayan, magulat po talaga kayo mamaya. Ang grabe,
Di po ako magkamaniwala dito na grabe, back to fast charging na po ang paggawa nito. At nagulat talaga din ang may-ari, nag-walk-in po siya at inantay lang po ito. Mga 15 minutes po ito na ayos. So ayan, kanina 1%. Ayan, tingnan natin kung magdagdag na siya. Ayan, 1% pa siya at i-scroll lang po natin yan maya-maya lamang at grabe, magulat kayo sa resulta. Ayan, i-scroll ko muna siya, taas baba. Ayan, nagbigla po siya nag 2%. Grabe, fast charging. Kakalagay ko lang po ng screw. At ayan, ilagay pa natin yung screw sa taas. At grabe talaga. Dito po na-satisfied ang may-ari. 2 weeks na po ito bago ko in-upload. Ayan, kung napapansin nyo po, nung naglagay pa lang tayo ng screw, grabe, fast charging na po talaga siya. Bumalik na sa normal. Kasi nagulat ang may-ari nito nung pinacheck talaga niya. Ang sabi daw, battery, papalitan. Yung iba naman daw, charging pin, ang sira. So madalas po sa mga ganito, lalo na kung may mga flex, A71, A51, or kahit anong unit basta mayroong charging board sa baba na naka-flex papunta sa board ay madalas talaga ay nasa ganito lang ang problema. Kailangan mo lang siya jumperan para magiging normal na po ang kanyang charging. So ayan, ibinalik ko muna yung takip. At grabe, nagulat po talaga ang may-ari nito nung ginawa ko ito at napahanga siya dahil sa bilis po ng pagkarga niya at naging normal na talaga siya. So 2 weeks na po ito bago ko in-upload at hindi naman bumalik ang may-ari. Kasi ang sabi ko sa kanya, kung hindi pa rin mag-normal ay ibalik niya. So ngayon hindi naman po siya mabalik, so ibig sabihin normal na po ito. So kalugar ko lang din po ang may-ari nito. So nag-walk-in po siya. Dahil alam niya na may mga gumagawa dito sa lugar namin. So ayan, linisan muna natin para maging satisfied naman ang paggawa. At ayan guys, lagyan muna natin ng guma para mabalik pa rin natin sa normal. Ang likod niya, kapit na kapit pa rin siya. So hindi po siya umangat. So ayan, 5 guma po ang ilagay natin para yung takip niya ay mabalik sa normal. So ayan, kung nagulat po kayo, 5% na siya. So hindi pa tayo tapos magsara. So nag 5% po agad siya. So ibig sabihin, ito na po yung final solution talaga sa mga ganitong problema. So, pwede nyo pong gayahin. Sa mga nag-DIY, pwede nyo palitan ng bagong flex. So, at kung hindi pa rin gumana, pwede nyo palitan ng buong charging board. So, ayan, linisan muna natin. So, dahil walk and repair po ito, hindi ko na po ito pinatagal. So, sa kanya ko na po pinatanggal ang guma after 1 hour para mas dumikit pa ang likod. So, ayan, i-check na po natin. Ayan, kung napapansin nyo po, sobrang bilis po talaga niya mag-charge. Nag 6% na kaagad habang nilalagay pa lang natin yung mga screw at dinikit natin. Ibig sabihin, back to normal na po ito. Sana guys, nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at sana suportaan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. At paki-follow ng ating FB page, Jolpon TV Official New Page. Ayan guys, patapos na po tayo na kung napapansin nyo po, gumana na po ang fast charging. Wala na pong sakit sa ulos. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood.